nagtataka ako, considering na ang PBA party list, supposedly, alam ko, sports ang ano niyan eh. Sports ang nire-represent niyan, mga atleta eh. Nagtataka ako, considering na mga atleta nire-represent mo, tapos parang lumalabas against ka sa panukala na drug testing. Eh sa mga atleta nga, may drug testing eh. Di ba? Hindi ka natatandaan ninyo yung ating import na si Justin Brownlee, nag-positive yun sa substance. Correct. Nagkaroon siya ng problema na ano siya, na suspend siya. I think, 1 taon. So, importante kung sa sports, importante yung drug testing. Eh, mas lalong dapat doon sa mga kawani ng gobyerno natin, lalo na yung mga opisyal. Correct. Kasi lugi naman, di ba? I mean, tayo mga ordinaryong tao, kukuha lang lisensya, may drug test. Tapos sila, porket mga presidente, vice president, congressman, senador, hindi na sila pwede. Eh, maling-mali naman yan. It's unfair, di ba? Yun ang pinaka-right term. It's unfair. But anyway, palawakin pa natin yan at may balita tayo. Magandang araw po sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ay itong mga young guns daw sa Kongreso, at paano sila nilampaso ng mga batikang mga abogado. Pero bago ang lahat, palambing po ng like, subscribe. Salamat po. Mga sinasabi ng isang tao. But also, your questions are unfair to say ang timing. Kung totoong magaling kang legislator, alam mo yung trabaho mo, you will not file a bill and waste the resources of Congress and time to go after one person. Wow! For personal reasons. Wow! Huwag ka na siguro mag-congressman kung Wow. yan ang gagawin mo. Wow! Kasi hindi yan ang trabaho ng isang congressman. Hambugan ni Mudzay ay partilistra ka, Jay! Personal reason daw ang pag-pass ng bill, di ba, ni Pulong Duterte doon, no, sa mandatory drug test, di ba, ng mga higher officials, pati cabinet members. Personal reason daw yon. Personal reason or hindi, Jai, ha, importante kayo ang mauna na magpa-drug test, Jai. Default na yan, di ba? Kasi kayo yung nasa pwesto, kayo yung leader, uunahan ng leader, Jai. Di ba? Tapos pasabi-sabi kang unconstitutional. Ha? Public servant man kaya mo. No to drugs man kaya. Kabalo ba mo mga lods na kanang mga Nograles, no? Alam nyo ba mga lods na yung mga Nograles, ilang beses na yan natalo sa Davao. Hindi yan nananalo. Kasi nga, mga trapo. Ha? Ewan ko nga bakit nakatungtong dyan sa Kongreso yung ambisyosang Migs Nograles na yan eh. Diba? Feeling magaling. So, pinakamagaling ka na legislator niyan. Zay, ikaw na ang pinakamagaling. Wow! Personal reason. Kayo nga, political reasons. Mga kadramahan nyo. Oh, kayo mga kongresista, anong pinagagagawa nyo? Anong mga hiring-hiring ang mga pinagagagawa nyo, di ba? Ang dami nyong dramang pinagagagawa. Mga political circus, di ba? Para ano? Para siraan, no? At gibain ang mga Duterte. Oh, di ba kayo din naman, personal reasons, di ba? Mas malala pa nga kayo eh. Nagsasayang lang kayo ng pera at resources nyo para sa mga walang kakwenta-kwentang pinaghihiring nyo. Eh, hindi naman yon ang pinaka-problema at suliran ng bansa natin. Mga napaghilom dyan, ambisyosa rin ekang dako, partilistra ka. Kinontra ng batikang abogado na si Attorney Harry Roque ang sinabi ng tinatawag na Young Guns sa Kongreso na maaari daw maging unconstitutional ang panukala
ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na isailalim sa mandatory random drug testing ang mga opisyal ng gobyerno. Si Angel Pastor magbabalita. Naghain ng panukala si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na layong magpatupad ng mandatory random drug test sa lahat ng appointed at elected government officials sa buong bansa. Layo ng House Bill 1044 na matiyak na walang mauupong opisyal sa iba't ibang posisyon mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno na gumagamit ng iligal na droga. Pero ang panukalang ito ni Congressman Pulong binira ng mga kapwa niya kongresista na kilalang kaalyado ni Martin Romualdez. Sinabi ni Congresswoman Migs Nograles, dati na raw kasing idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang mandatory drug test para sa mga kandidatong tumatakbo sa halalan. Kaya maaari umanong makwestiyon din ang constitutionality ng panukala ni Congressman Pulong. Pero kinontra naman ng batikang abogado na si Attorney Harry Roque ang pahayag ng mga young guns sa Kongreso. Lilinawin ko lang po ang Korte Suprema, totoo na minsan ay nagkaroon ng desisyon na hindi po pwedeng dagdagan ang mga requirements para tumakbo para sa isang public office. So hindi ka po pwedeng mag-require ng drug test para sa mga kandidato. Kasi nga sabi ng saligang batas, wala na ibang requirement para tumakbo kundi ikaw ay isang Pilipino, no? Pero ang sabi naman ng Korte Suprema, kung ito ay gagawing mandatory para sa empleyo sa gobyerno at sa pribadong mga opisina at sa ating mga paaralan, ito po ay balido. So kung mapapasa po yung panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte, hindi po yan magiging unconstitutional. Mali po yung sinasabi ng mga young guns dahil ang sabi ng Korte Suprema sa decision na yon, unconstitutional kapag ginawang karagdagang requirement para maging kandidato. So ngayon, wala pang panukalang batas. Pero didinggin ba ng presidente at ng miyembro ng kanyang gabinete ang magpa-hair follicle test? Kung walang tinatago, papayag. Kung may tinatago, papalag. Sabi pa ni Roque, para mas magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan sa mga government official, marapat lamang na magkusa na silang ipresenta ang kanilang sarili na sumailalim sa drug test at magsilbing halimbawa. Magsilbing ehemplo ang presidente, ang vice-presidente, ang miyembro ng gabinete, ang mga kongresista at mga senador, lahat tayo magpa-hair follicle test para makita ng taong bayan na wala sa ating gumagamit na pinagbabawal na gamot, lalong-lalo na yang cocaine. Bakit naman papalagan kung walang tinatago? May panawagan din si Roque maging sa mga namumuno sa government-owned and controlled corporations o GOCCs dahil wala naman daw mawawala kung sasailalim sila sa hair follicle test para mapasinungalingan ang mga paratang sa ilang opisyal ng gobyerno. Kaya ang panawagan ko, mga gabinete, wala pong mawawala. Siyempre, mga namumuro rin ng GOCC, Chairman Altenco, tayo po ay hair follicle test. Diba? Wala pong mawawala dyan sa mandatory, hindi naman mandatory, voluntary hair follicle test para magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan na walang gumagamit ng pinagbabawal na powdery white substance sa mga tao ng gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas ko, Mahal Angel Pastor, SMNI News.